Magandang gabi, Sir Paul. Ako po si Lenny, taga Mindoro. At isa sa mga masugid niyong tagapakinig sa YouTube, lalo na tuwing gabi. Palagi ko pong inaabangan ang mga kwento niyo, lalo na habang naglalaba ako o nagpapahinga sa kwarto. Ngayon po, gusto kong ibahagi ang isang karanasan na hanggang ngayon ay hindi ko pa rin mapaniwalaan. Nangyari ito taong 2004. Noon ay hindi ko ito naikwento kahit kanino. Pero simula nang marinig ko ang mga kwento nyo tungkol sa mga kakaibang nilalang, naisip ko na baka hindi nga ako nababaliw, na baka totoo nga ang nakita ko noon. Ganito po kasi ang nangyari. Nagkataong summer noon, taong 2004 nga. Bagong graduate pa lang ako ng high school. At dahil wala pa ako masyadong ginagawa sa bahay, maliban sa pagbabantay ng tindahan, ay niyaya ako ng pinsan kong si Ate Mira na sumama sa bayan para bumili ng gamit. At dahil bihira lang ako makapasyal sa kabihasnan, ay agad akong pumayag at sumama sa kanya. Baka may libreng Jollibee yan, te, ha? Nginitian lamang ako ng ate ko noon. Pagdating namin sa bayan ay sobrang init ng panahon. Hindi po kahit bagong ligo ka pagkatapos ng 10 minuto sa labas, may araw ka na kaagad. Nakasuot ako noon ng blouse na pula at palda na denim. Bago pa man kami mag-ikot-ikot ni ate, ay napagdesisyon na namin kumain na muna. Nagkataong hindi pa kasi kami kumakain ni Ate Mira noon. Buti na lamang may Jollibee sa gilid ng palengke sa bayan. Luma na yung building pero presko sa loob, lalo na at may aircon. Umupo kami sa pinakadulong mesa sa may bandang bintana at habang naghihintay ng order, napansin ko yung matandang babae sa kabilang mesa. Nakaputi siya, may scarf sa balikat, may hawak na maliit na bag. Kung ilalarawan ay maputi ang kanyang buhok pero maayos at mukhang disente naman. Alam nyo yung itsura ng mga lola sa mga lumang litratong itim at puti. Parang ganun po siya. Masasabi kong eleganteng probinsyana. Mukhang napansin ako ng matandang babae. Napasulyap kasi ito sa akin. Nagkatitigan kami saglit at ngumiti naman siya. Tumango naman ako bilang paggalang sa kanya. Maya-maya pa, tinawag po si Ate Mira sa may counter. Kaya naiwan ako sa may mesa. Sa hindi ko malamang dahilan, lumapit po ang lola sa akin. Sinong kasama mo, iha? Pinsan ko po. Bibili lang po siya ng gamit sa palengke. Ganun ba? Ako naman, dinalaw ko yung apo ko. Crew siya dito sa Jollibee. Si Abby. Kilala mo ba siya? Ay, naku po lola, hindi po eh. Hindi naman po kasi ako madalas dito sa Jollibee. Alam mo ba, iha? Ang apo kong yan ay napakagaling. Napakasipag at napakabait niyan. Naghihirap para makapagtapos ng pag-aaral, kaya sabi ko bibisitahin ko siya. Nagulat pa nga siya kanina. Sabi niya, Lola, anong ginagawa niyo po rito? Sabi ko dinadalaw ka. Natuwa naman po ako noon. Nakakatawa kasi si Lola. Parang yung mga lola sa mga teleserye. Yung bigla na lang sumusulpot sa trabaho ng mga apo nila. Tinuro niya pa sa akin noon ang isang babae na nakasuot ng uniforme ng Jollibee. Sinabi ni Lola na yun nga raw ang apo niya. Saglit lang iha, magbabanyo lang ako. Tumayo noon si Lola at naglakad siya papunta sa likod ng Jollibee, kung saan naroon ang CR para sa mga customers. Wala pang 2 minuto ay biglang may lumapit na babae sa pwesto ko. Siya yung babaeng itinuro ni Lola. Si Abby. Mukha siyang pagod pero hindi kagaya ng ibang crew na kapag pagod ay nagsusungit. Iba siya. Napakagalang niya at maaliwalas sa mukha. Tinanong niya ako kung ayos lang daw ba ako at kung may kailangan pa daw ba ako. Ngunit umiling lang ako. Sinabi ko rin sa kanya na nasa banyo pa ang kanyang lola. Kaya natigilan siya.
Napakunot noo. Napatanong pa nga siya sa akin kung ano raw ba ang ibig kong sabihin. Sabi niya raw po, apo ka niya. Abi raw ang pangalan mo, hindi po ba? Napansin ko noon na biglan nanlaki ang mata niya. Natahimik siya ng ilang segundo. Ma'am, 2 taon na pong patay ang lola ko. Ha? Baka ibang lola lang yon. Hindi po. Ako lang po ang abi na crew rito. Wala pong ibang abi sa Jollibee na to. At yung sinasabi niyo pong may scarf, si lola nga po yun. Lagi niya po yung suot, lalo na noong buhay pa siya. Teka lang ha. Nandyan pa kasi siya sa loob ng CR. Baka naman ibang tao lang. Napalunok ako noon. Halos hindi ako makapaniwala sa mga narinig. Napagdesisyon na naming lumapit sa may banyo ni Abby. Binuksan namin yung pinto. Pero ganoon na lang po ang paninigas ng katawan ko nang wala kaming naabutang tao roon. Walang tao sa loob. Tinignan pa namin yung mga cubicle ngunit wala talaga. Wala ring ibang daan palabas. Lumapit naman sa akin si Abby. Napansin kong nanginginig siya. Ma'am, totoo po ba talaga ang sinasabi niyo? Nakasuot siya ng puting bestida at may scarf na kulay cream? Oo, nakaayos pa yung buhok niya. Parang ban. Yun po talaga si Lola. Yun ang suot niya sa huling lamay namin. Yun ang sinuot namin sa kanya sa kabaong. Hindi ko na alam ang sasabihin ko noong mga sandaling yon. Pakiramdam ko ay para akong naubusan ng hangin. Sa isip ko imposible pero naroon talaga siya. Kinausap niya ako. Umiti pa nga siya sa akin. Ngunit, paano? Pakiramdam ko ay parang binuhusan ako ng malamig na tubig. Wala naman akong sakit sa mata. Hindi rin ako antok noon. Totoong kausap ko si Lola. Nakipagkwentuhan pa nga siya. Pagka-uwi namin ni Ate Mira, hindi ko sinabi sa kanya ang mga nangyari. Tahimik lang ako. Hindi ko pa rin mapigilang makaramdam ng kilabot. Ilang araw akong hindi mapakali. Hanggang ngayon, sa tuwing naaamoy ko ang amoy ng fried chicken o spaghetti ng Jollibee, bumabalik yung eksena. Yung ngiti ni Lola at maging yung boses niyang malumanay. Ngunit salamat naman sa Diyos dahil yun na ang una't huling beses ko siyang nakita. Hindi ko alam kung anong motibo noon ni Lola pero naisip ko na baka gusto lang niyang iparamdam na kahit wala na siya, hindi talaga siya umaalis. Na habang nagtatrabaho si Abby, habang napapagod at nangangarap, ay nandoon pa rin si Lola. Tahimik na nakatanaw at proud na proud sa apo niya. Sir Paul, hindi ko alam kung multo nga ba yun. Pero kung totoo man, sana marinig ni Abby ito. Sana malaman niya na kahit sa kabilang buhay ay may isang matandang babae pa rin na sobrang proud sa kanya. Binabantayan siya at mahal na mahal siya. Maraming salamat po sa oras niyo, Sir Paul. Sana maisama niyo po ang kwento na ito sa channel po ninyo. Kung sino man ang makapakinig nito, sana maalala nating lahat ng pagmamahal ng isang lola ay hindi basta natatapos sa libingan. Lubos na gumagalang, Lenny.